So ito na naman ang ating pinakabagong haircut tutorial, full video na tinatawag na high fade brush up with side part. So ang unang proseso na ating ginamit na guard ay guard number 2 close blade. Paikot lang po sa kanyang ulo ang guard number 2 close blade. Ayan po, nakita nyo po. At ang sumunod na proseso ay gumamit po tayo ng guard number 1.5 close blade. Paikot lang po yan sa baba ng dinaanan ng guard number 2 upang ito ay pababa ng pababa at paiksi ng paiksi ang size ng kanyang buhok sa gilid upang makuha natin yung high fade na maayos. At ang sumunod na proseso ay gumamit po ng guard number 1 close blade sa baba ng dinaanan ng guard 1.5. Ayan, paikot lang po yan. So ito po ang madalang na ginagamit ko na proseso sa high fade para maganda yung pagkasunod-sunod ng buhok bago marating ang ating blending sa fade. So pang-apat na po ang ating procedure ngayon. Pagpag muna bago natin i-proceed sa pang-apat na procedure. So ito na ang pang-apat na procedure natin. Gumamit ng guard 1.5 close blade sa baba ng dinaanan ng guard number 1. Ayan, pababa ng pababa, paiksi ng paiksi ang size ng buhok. Yan guard 0.5 close blade with combination no guard. Adjust natin yung blade ng sagad sa gitna at pantay upang mablending natin ng maayos ang kanyang fade. So ayan po, kasalukuyang ginagawa ko ngayon. Yan po yung combination natin. So ulitin ko pang-apat gagamitin nating guard ay 0.5 guard close blade with combination no guard. Adjust natin yung blade sa sagad at sa gitna at pantay upang mablend natin ng maayos ang kanyang fade. Ayan, so paikot lang po yan ang ating number 4 procedure at ang ating combination. 0.5 guard close blade with combination no guard. Adjust ang blade ng sagad sa gitna at pantay. Yan po yung ating procedure number 4. Ayan, kung saan meron tayong nakikitang mangitim-ngiting kung anong nararapat na combination ay gamitan po natin para matanggal at ma-blend natin ngayon yung blending ng kanyang fade at upper fade. So napaikot natin yung number 4 procedure natin na 0.5 guard close blade with combination no guard. Adjust ang blade ng sagad sa gitna at pantay. So pagpag po tayo ulit para matanggal yung buhok na ating pinagputulan para iwas kati-kati na rin sa kanyang balat. So next procedure natin ay mag-trim na po tayo sa taas ng dinaanan ng guard number 2 upang ito ay i-blend natin ang gilid ng kanyang buhok sa gilid upang may straight cut pataas na po at mawala yung kanto. Ayan po. Kaya po natin hindi sinasagad yung guard number 2 hanggang taas para mayroon tayong ang purpose
natin doon ay para meron tayong matrim sa taas ng guard number 2 upang ito ay isip natin ng maayos ang kanyang gupit, paikot at babagay sa kanyang oblong na ulo. So ayan po ang ginagawa natin ngayon, paikot yung trimming natin, ayan, upang lumabas na ang kanyang hugis ng kanyang gupit sa side by side. Tandaan po natin mga katropa ang ating mga procedure upang makuhanan po natin ng ideal. Kung sakali na ganyan din ang shape ng ulo ng inyong gugupitan, ay kung maisip nyo ay pwede nyo rin gamitin or gayahin. So ang kaibahan po natin mga katropa ay kung kayo ay baguhan pa, ay ang kaibahan natin ay nauna lang po ako matuto sa inyo. So kung sino ang nauna ay doon po tayo kukuha ng mga ideal sa paggugupit. At nakikita natin na maganda naman ang mga obra or mga gawa ay dapat nating gayahin dahil may nauna, may nahuhuli. So sana panoorin nyo mga katropa hanggang matapos para makita po natin ang tunay niyang gupit na tinatawag na high fade brush up with side part. So next na ating gagawin ngayon ay bigyan na natin siya ng shape line sa noo na mababagay sa kanyang noo. So ayan po, shape line niya. So konti lang, bawas lang po sa mga halos baby hair ang ating tatagain para mabigyan siya ng magandang shape line with side part. Ayan po. So itong mga anggulo ng ating shape line at mga linya ay depende po yan sa kanyang gusto, or kung ipaubaya niya ay tayo na po mga barbero na babagay sa kanyang gupit kung saan natin ilalagay ang ating linya or guhit kung gusto niya. Tingnan natin maganda yung kanyang buhok, kung pwede ba doon lagyan ng linya. Hindi po basta-basta maglagay dahil yan ay gupit or buhok, bawal po magkamali. So dyan po natin ilalagay para umangas ngayon ang kanyang gupit. Dyan natin ilalagay yung linya dahil request niya. So sabi ko, pag doon sa tuktok ay talagang spring yung buhok niya, ay talagang malalim kung itataas pa natin konti. Dito tayo sa dinaanan ng guard number 2 upang ito ay hindi gaano malalim ang kanyang linya. So tingnan nyo po, bagay na bagay po sa kanyang gupit ang linyang iyan kung saan na ilagay natin ng maayos. Ganun po dapat ang ating barbero kung paano mag-create or babagay sa ating ginugupitan ang ating ginagawang mga linya para hindi po ito ma-damage hair. So ayan, i-detail natin yung fade niya para sa pag-ahit mamaya. So dito na po tayo sa bandang kanan, kumpletuhin natin yung shape line niya sa noo at ipapantay natin para dagdag angas yan. So silip-silip po mga katropa sa ating mga pinaggagawa para makita natin kung saan ang hawi at habulin natin ngayon. Kailangan po sa pagtaga at paggawa ng pattern ay mayroon po tayong allowance para hindi po maubusan ng gagawan ng shape line or linya. Yan po ang mga purpose dyan. Hindi po yung taga ka ng taga na wala sa plano, baka mamaya nag-split na ang kanyang shape line sa noo. So yun po ang purpose doon. Isa po yan sa mga sekreto kung bakit binabalik-balikan ka ng iyong customer dahil hinahanap niya yung gupit mo. So totoo po yun, ganun po ang nangyayari dito sa ating paggugupit. So ayan, aayusin natin yung mga buhok na nakausli ay ayos-ayos hanggang ito ay matuwid na. So ganun po ang paggugupit mga katropa. Yan po ay isa sa mga technique na rin yan. Hindi yung
napaikot mo yung taga mo, yung shape line or linya, ay okay na yan. Hindi po ganon. Kailangan silip-silip, ulit-ulitin para maganda ang kalalabasan ng ating gupit. So ngayon gumamit tayo ng tubig para sa ating pag-ahit. Kung mayroon kayo liquid saver na pang shape, mas maigi po na yun ang gamitin natin para sosyal. Pero dito sa akin, tubig lang. At least, lagi po ninyong tandaan na gumamit po ng bagong blade para matalas po at hindi masakit habang nag-aahit tayo ngayon. Yan po ang sekreto para tuwid na tuwid ang ating ahit, ay gumamit po lagi ng bagong blade para straight na straight dahil matalas ang ating blade ngayon. So kung mapurol, masakit pa, tabingi pa ang linya. So yan po ang ating purpose ngayon mga katropa. So tandaan nyo po ang ating, wag po magtipid sa blade dahil hindi na po tayo lugi dyan sa isang ulo na isang hati ng blade. Kumbaga, siyempre hatiin natin yung blade diba? So isang blade buo, hatiin natin yun, magiging dalawa po ang ating magugupitan doon. So hindi na po sayang yung blade na yun. So ayan po, i-shape natin yung linya, yung mga pattern natin para lumabas at mag-sharp ang kanyang linya at malinis. So nakita nyo ngayon mga kaibigan, mga katropa, ang ating linya ngayon talagang labas na labas at malinis at tuwid. Ayan po. So yan po ang purpose natin. So ngayon ay itin natin ngayon yung buhok sa baba na nakikita natin ngayon na hindi na kailangan at dapat tanggalin. Yan po ang purpose kanina kung bakit natin dinaanan ng detailer para sa pag-ahit ay hindi na po mahirap. Ayan, sa pag-ahit naman kailangan pababa, pataas para pasalungat, para makinis po at konting shaver na lang gamit ang simpa natin. Kaya konting pasada na lang at malilinis na. So ayan, lagi pong pagpag para mawala yung mga buhok na napag-ahitan natin ngayon. So ganun lang po kadali mga katropa. Madali lang po mag-ahit kapag mayroon na po tayong pattern. Gumawa po ng pattern bago po ahitin para hindi na po tayo maligaw. Hindi yung ahit ka ng ahit wala kang pattern. So masakit pa yun dahil wala tayong susundan. Yan abang na lang po ang ahit natin dahil susundan lang po natin ang ating mga ginawang pattern paikot sa kanyang ulo. So doon na po tayo sa kabila. So pagtiyagaan, panoorin ang aking video, haircut tutorial dahil wala po tayong cameraman. In focus po sa one direction na camera. So ayan po, sa bandang kanan ibabagay natin at sundan lang po natin ang ating pattern. Ayan. So kung paano natin inahit dito sa bandang kaliwa, ganun din po doon sa bandang kanan para balance kumbaga. At saka malalaman niya yan kung tabingi dahil siya mismo makakita sa salamin. Kaya hindi po natin madadaya yon at hindi po pwede dayain ang bawat gupit dahil isa po yan sa sikreto kung paano babalik at babalik-balikan ka ng iyong customer. Kung nalalaman niya na bawat kilos mo, hagod mo ay nararamdaman niya yung bawat piso na binabayad sa iyo. Nararamdaman ng customer sa bawat mga hawak mo at ginagawa mo ay nalalaman niya na seryoso ka at inaayos mo ang kanyang gupit. Yan po ang number 1 na babalik-balikan ka. Isa yan sa sikreto kung paano mo mapabalik at balik-balikan ka ng iyong customer. Isa yan sa mga technique. So nalaman nyo na mga kaibigan. So sana po huwag nyo po kalimutan mag-subscribe sa aking YTC. So pagkatapos doon, isi-shape na natin ngayon yung nagagamit ang ating Singpa shaver. Yung dinaanan kanina ng inahit natin gamit ang labaha. Konting pasada na lang po para malinis yan dahil wala nang buhok yan. Dahil inahit na natin. Pero pasadahan natin ng Singpa shaver
upang mas lalo pang kuminis. Kung meron kayong wall pinali or Andes or anumang shaver, mas maigi po. So ayan, kung saan nakikita natin na pwedeng ayitin pagkatapos natin ma-shave ng singpa, ay ayitin po natin ng labaha uli para ma-perfect po siya at wala na pong makikitang mangitim-ngitim. Kung saan mayroon din tayo nakikita sa mga linya na dapat ayitin natin. One touch, kumbaga, isang hawak ng gamit. Kung kinakailangan na ayusin ng isang hinawakan mong gamit tulad ng labaha, kung saan pwede nating gawin, ay gawin po natin para hindi na ulitin at balik-balikan. So yan, pagpag-uli para mawala na yung buhok na maliliit na naahit at naputol. So ngayon, ang ating sunod na gagawin ay sa top hair na po tayo ngayon para lalabas na ang kanyang brush up. Bakit tinawag na brush up? Dahil ang kanyang buhok ay pa-brush up. Kaya yan po. So trim natin ngayon para medyo bumilog konti. Sabi niya bawas konti para mabilog at mapantay-pantay yung buhok. Suklayin pa, brush up. Ayan, gamit ang ating cordless para mas mabilis po magbawas ng buhok, ay gumamit po tayo ng cordless. Sanayin po natin ang ating kamay para mabilis ang ating gawaan sa pagputol, pag-trim. Ay sanayin po natin yung ating kamay na gumamit ng clipper, cordless para sa pagbawas kung mga ganyang gupit. Dahil kaya naman yan sa gunting dahil nagsimula rin tayo sa mano-mano. Pero upang mapabilis ang ating gawain ay gamitan po natin ng cordless. Siyempre hindi rin po mawawala ang gunting sa finishing touch para mas lalo pang mapulido sa pagplansa ng ating gunting. Ayan. Tuloy-tuloy lang po sa pag-trim gamit ang ating cordless clipper na Sinon. Ang Sinon ay maganda pa rin hanggang ngayon. Nagagamit pa rin yan sa mga trimming, ganyan. At lalo na sa flat top, nagagamit ko talaga yan sa pag-flat. Oh, 'di ba? Sa paggugupit naman kasi ay nasa utak yan eh, kung paano mo kukunin ang isang gupit, kung paano mo ito ayusin, ay nasa atin yun kung paano. Nasa sipag kasi yan eh. Kung hindi ka masipag ay hindi talaga magtatagumpay ang ating gupit. Pero kung masipag ka, ito gawin ko, ito ang aking gupit na kung makuha or magtagumpayan, ay nasa iyo yun kung paano mo maging masipag sa paggugupit. Ayan po ang mga purpose doon. So ayan, napabilog natin ang ating ang kanyang top hair. So sprayan po natin ng tubig para makita natin ngayon yung mga nakausling buhok para sa paggamit ng ating tining scissor. Ayan po, natining natin ngayon para makapal at talagang matigas ang kanyang buhok. So maganda rin tong buhok niya para sa flat top, pero hindi niya gusto ang flat top. So ganyan na lang, brush up na lang. So ayan, titining natin para medyo mabawas-bawasan yung kapal ng kanyang buhok. Ayan. So ang bawat barbero ay iba-iba po ang mga technique sa paggugupit. Ayan. Pagpag para matanggal yung mga maliliit na buhok. So ngayon gumamit na po tayo ng flat scissor para sa finishing touch ng pag-trim. So ayan, yung mga nakikita nating nakausling buhok ay yung nararapat na putulin ay putulin para ito ay malinis na at balance ang kanyang gupit. Ayan.
So ayan po ang ating so tali, patapos na po ang kanyang gupit. Sana mga katropa napulutan nyo po ng konting aral at ideal sa haircut tutorial kong ito na tinatawag na high fade brush up with side part. Sana po i-subscribe nyo po ang aking YTC Jasky Barbero Supero at pindutin nyo lang po ang notification bell para sa mga bago kong upload na video or haircut tutorial ay lagi po kayo ma-notify. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo mga katropa. Maraming salamat sa inyong lahat.